Peach Lake, ang kakaibang lawa sa bansang Trinidad and Tobago, ang pinakamalaking natural asphalt lake sa mundo. Hindi tubig ang pangunahing laman ng lawang ito, kundi natural na aspalto, material na ginagamit sa paggawa ng mga kalsada. Ayon sa mga nakapunta na dito, para ka daw nasa ibang mundo. Puno ang lawa ng maitim, malagkit at solid na material na parang balat ng elepante. Alam nyo ba, pinaniniwalaan na ang tubig ng Peach Lake ay may healing properties, lalo na sa may sakit sa balat at nakakabata daw. Kaya naman enjoy na enjoy sina kuya at ate sa pag-swimming. Pero ingat lang dahil may mga parte na malambot at delikadong tapakan. Sa sobrang lambot at sticky, pwedeng ma-stuck ang tao. Marami na ring hayop ang namatay dito dahil na-stuck. At tingnan nyo, kumukulo pa ang tubig dahil sa gas sa ilalim. Ito ay tinatawag na escape heads o natural gas pockets. At kapag sinindihan, ito'y nag-aapoy. Ang La Brea Peach Lake ay matatagpuan sa nayon ng La Brea sa Southwest Trinidad na isa sa main island ng bansang Trinidad and Tobago. Tinagurian itong 8th Wonder of the World at ito rin ang pinakamalaking natural asphalt lake. Meron itong lawak na humigit kumulang 41 hectares at tinatayang 250 feet ang lalim. Naglalaman ito ng humigit kumulang 10 milyong toneladang aspalto at 180 na tonelada ang nakukuha mula rito araw-araw. Kaya naman sinasabing sapat para tumagal hanggang sa susunod na 400 years. Ang aspalto ay mixture ng tubig, gas, bitumen at mineral matter, kung saan ang mineral ay pangunahing binubuo ng pinong buhangin na silica at kaunting fine clay. Karaniwan itong ginagamit sa mga kalsada, paliparan at bilang surface para sa biking, running at iba pang sports. Ayon sa mga eksperto, may iba't ibang teorya kung paano nabuo ang La Brea Peach Lake. Ang unang teorya ay dahil umano sa mud volcano na naglabas ng petroleum at mineral matter. Humalo ito ng pantay sa fine clay, silica minerals, tubig at gas kaya nabuo ang aspalto. Ang pangalawang teorya naman dahil umano sa paggalaw ng natural fault line ay nagkaroon ng opening o malaking bitak sa kaila-ilaliman ng lupa. Narating ng bitak ang malaking deposito ng fossil fuel sa ilalim at dahil sa mataas na pressure sa ilalim, natutulak ang langis at gas paitaas at dumadaan sa nabuong mga opening sa fault line hanggang makarating ito sa ibabaw ng lupa. Ang malaking source nito sa ilalim ang sinasabing dahilan ng patuloy na pagdagdag ng aspalto. Samantala noong 1888, nagsimula ang komersyal na pagmimina rito. Noong 1978 naman, itinatag ang Lake Asphalt of Trinidad and Tobago Limited o LATT, isang state-owned company ng Trinidad and Tobago na nagpoproseso at nag-export ng natural asphalt. Sa kasalukuyan, gumagamit na sila ng modernong teknolohiya sa pagmimina, pagre-refine at paggawa ng mas maraming produktong may base ng aspalto, pati na rin sa paggawa ng mga kalsada. Pero higit pa sa likas yaman, ang Peach Lake ay isa ring tourist attraction. Tinatayang halos 20,000 na tao ang dumarayo sa Peach Lake kada taon. Sinasabing therapeutic at may healing properties ang tubig nito dahil sa taglay nitong sulfur na pinaniniwala ang nakatutulong sa mga sakit sa balat at nakapagpaparelax ng katawan. Gayunman, hindi lahat ng bahagi ng lawa ay ligtas. May ilang malambot na parte na delikadong tapakan, kaya inirerekomendang maglibot sa paligid kasama ang lokal na tour guide. Ngunit sa kabila ng panganib, maingat itong pinangangalagaan ng mga taga La Brea bilang bahagi ng kanilang kasaysayan. Sa kabuuan, ang Peach Lake ay hindi lang isang lawa ng aspalto, kundi isang buhay na patunay ng kagandahan ng kalikasan, patuloy na umaagos, umaandar at nagbibigay ng buhay at kakaibang karanasan. Ka-awesome! Kung nagustuhan nyo ang content natin today, mag-comment ng yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!